Sa Rizal pa rin, sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pililya. Humupa na ang baha roon pero tumambad naman ang makakapal na putik. Live mula sa Pililya, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang mga residente dyan? Julius, magdamag nang naglilinis ang mga apektadong residente dito sa bayan ng Pililya. Kahit kasi may isang araw na rin humupa yung baha dito sa area, nagiging pahirapan pa rin ito dahil nga sa kapal ng putik na may kasama pa mga basurang naiwan sa lugar. Ginagamitan na ng payloader truck ang pag-alis sa makapal na putik na bumalot sa mga kalsada sa Barangay Imatong sa Pililya, Rizal. Sangkaterbang basura rin ang naipon ng mga residente. Ilan ito sa perwisyong iniwan ng hanggang 10 talampakang taas ng baha na idinulot ng bagyong Enteng. Ang covered court ng ito natabunan ng putik ang loob, habang ang butikang yan aabot sa ₱250,000 na pinsala matapos mabaha ang mga gamot pati ilang office equipment gaya ng computer. Hindi namin expect na magkakaganon pala kami ngayon kasi kahit naman umulan bumagin, hindi ganong malakas ang ragasan ng tubig. Nung gabi, ulan-ulan lang. Sa lakas ng ragasan ng baha, nabuwal ang buong pader ng elementary school na ito. Nadaganan pa ang katabing bahay. Marami sa mga residente hirap maglakad dahil sa putik. Pinapala na nga ito ng ilan, malinis lang ang kanilang bahay at bakuran. Ang iba, sige pa rin sa paghugas ng mga pwede pang mapakinabangan. Gaano katagal ho kayo naglilinis niyan para maalis yung putik? May gitna ho 24 hours. Bakit ho? Sobrang kapalo nung balik, nung putik. Sa tala, 6 mula sa 9 na barangay ang nalubog sa baha at putik sa buong bayan ng Pililya. Hindi na raw bago para sa mga taga-Pililya, Rizal na mabaha tuwing malakas ang ulan o oras sa umapaw yung mga katabing ilog. Ang ipinagtataka lamang ng mga residente ngayon ay kung bakit gano'n na lamang kagrabe yung kapal ng putik matapos humupa yung baha na umaabot ng 1 hanggang 2 talampakan yung lalim kasama ng rumaragasang tubig. Kahit ang Pililya LGU nagulat sa pangyayari. Masyadong mabilis. Nung Ondoy, nagkaroon pa kami ng konting preparasyon Pero yung ngayon nangyari, sobrang napakabilis. Sobra kaming nabigla. Kompleto kami sa mga advisory. Sumisirena rin kami pag kailangan na mag-evacuate. Pero after ng sirena namin, mga 10 or 20 minutes, ayan na yung tubig. Patuloy naman daw ang paghukay at pagpapalalim sa mga katabing ilog. Kaya hindi maiwasang isipin ng ilang residente, baka nauubos na mga puno sa bundok dahil sa kaliwat ka ng development na nagpapalala ng baha. Hindi nila yung mga low-lying area na kung saan raragsagasa yung tubig. Or pag po magiging ganyan ng ganyan, talagang ang bayan po na Pililya lulubog. Depensa ng provincial government ng Rizal, sadyang marami raw yung ulang dala ng bagyo. Kung titignan natin, sir, yung mga developments po na ito, hindi naman po yan overnight na napunta lang dyan, di ba? So kumbaga, bakit ngayon lang natin naranasan? So wala tayong iba, sir, na makita pong logical na dahilan. Isang nakikita, sir, natin talaga dito is yung volume of rain, saka yung concentration po talaga, sir, ng pagbuhos ng ulan. Isa ang patay sa bayan ng Pililya matapos malunod. Isa rin ang patuloy pang hinahanap ng anurin sa rumaragasang baha. Dahil sa mga natamong pinsala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pililya. Sa Morong, Rizal naman, inabot ng hanggang tuhod na baha ang Rizal Provincial Hospital bago magtanghali kahapon. Ayon sa uploader, agad na iakyat ang mga pasyente sa ikalawang palapag bago papasukin ng tubig ang ospital. Julius, hanggang ngayong gabi wala pang update kung nakita na ba itong nawawalang residente na inanod ng rumaragasang baha. Kaya naman magpapatuloy na lang daw bukas ulit ang gagawing search and retrieval operation na para sa biktima. Samantala, ngayong hapon naman nagtungo dito sa bayan ng Pililya ang Alagang Kapatid Foundation para magpakain ng mainit na arroz caldo at namigay din sila ng mga biskwit at mga dengue test kits para naman sa paglilinis, kasabay ng ginagawang paglilinis ng mga apektadong residente. At bukod sa mga hinihiling na pagkain, inuming tubig at pinansyal na tulong, nananawagan na rin ang lokal na pamahalaan ng Pililya sa mga LGU at mga may fire truck na kung maaari ay magpadala nga ng mga heavy equipment at mga fire truck dito sa area para matulungan na malinis at may balik sa normal ang pamumuhay dito sa kanilang bayan. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.